Guys, good morning. Nagbabalik po ang Hardest Channel para sa ating simpleng tutorial na ating ibabahagi sa inyo. So may nag-request po about dito sa ating regulator na may adjuster. So panoorin niyo po ito guys para magkaroon kayo ng idea. So tara.
Guys, ito nga pala yung ating regulator with adjuster. So, ayan na po yung kabuuan niya. So, may nagtatanong po kung paano po ito ginawa. So, gumawa ko ng tutorial para malinaw po. Tsaka para masundan kung sino man ang gustong gumaya nito. So, ito po yung ating kabuuan. Ito po yung finished product natin. So, ipapaliwanag ko po ito. Ito pong ginamit ko instead na hose, GI pipe. So 1/4. So pwede rin hose, pwede rin ganito. So ito po yung mas madali sa akin, kaya ito po yung ginawa ko ngayon. So may new innovation. Ito po. Ngayon po, gumamit po tayo ng GI then dapat coupling ang ilalagay ko dito. Kaya lang wala akong coupling, kaya ginamit ko yung elbow. So ito po guys yung aking ginamit dito instead na coupling. So ito na lang na elbow. Alam nyo kung bakit? Kasi double purpose po ito. So kinuha ko po yung may thread niya na isa dito sa kabila, then itong naiwan doon ko nilagay doon sa may reservoir ng oil para nakaganyan siya, oh. So hindi mo na kailangan ng V-trap para hindi pumasok yung usok. Ganito na lang yung ginawa ko, yung style niya, nakaganyan siya. So dito magle-level yung kanyang oil. So kapag empty na po siya, so barado na po siya dito. So hindi po makakapasok yung hangin o yung usok dito. Kaya instead na V-trap, ang gagawin natin, ganito na lang, pa-L na lang siya, L pababa. So okay po. Ito po yung kalahati nito, hindi naman kalahati, yung dulo lang nito. Dito ko ikinabit dito sa ating air intake. Threaded to na ating air intake. So dahil wala akong available na threaded na GI, so nagdugtong ako dito ng threaded. Ayun. So ganito po ang ginamit ko diyan. 1.5 ba to? Oo, 1.5 threaded na GI na 1/4. So ito ang ginamit ko dito, pinutulan ko ng mga 1/2, then uno lang yung nilagay ko, ayan, then winelding ko po dito. So ngayon, sinukat ko na po yan doon sa reservoir natin ng oil. Kaya alam ko na kung saan yung level ng ng langis niya, kung saan yung high, tsaka kung saan yung low. So eto na po yun guys. So ito yung dulo nung ating elbow. Ito, nakinat ko dito. So ito. Halos nasa to, ang size nito, ang pinakalapad nito nasa 1 cm. So 1 cm po. So 1 cm po ang kinuha ko. Ngayon, nilagyan ko po siya ng naghati po ako ng Dimedya na GI, nati ko po, then winelding ko dito para napipihit ko po siya. So instead na dito ako hahawak, syempre medyo malalim siya, gumawa ko ng parang handle niya. Then ito, gumawa din ako ng handle niya para may stopper siya doon sa reservoir natin. So handle na rin siya, then stopper siya para alam natin kung saan yung high tsaka saan yung low, di ba po? So kung napapansin nyo po guys, ito yung ating air intake. So may butas po siya. So ito po, may butas po siya. Pareho lang po niyan. Ito, ayan, may butas. Then ito thread natin para malaman natin. So ayan po. So yung butas nito nung air intake na to, tsaka butas nito pareho lang, na nakatapat siya. Binutasan ko yan, pareho yan, tagusan po yan.
So ito po yung guys. Ayan. So ayan po. Tagos po siya. Ayan. So parehas po may butas yung air intake natin tsaka itong ating coupling na nilagay para sa regulator. Para doon sa level ng ating langis. Yan po. Ngayon, bakit ko binutasan to? Kasi po naglagay tayo ng adjuster. Kasi kung hindi tayo maglalagay ng adjuster, so pwede naman na hindi tayo gumamit nito. So wala na to. So ito na lang na air intake. Kaya lang dahil gumamit tayo ng adjuster, naglagay tayo. So naglagay din tayo ng dito, ng coupling, then nagbutas tayo. Ito, ang butas na to, ang purpose nito para po ito sa high level ng langis. Kasi kapag may butas siya dito, then doon yung pinaka level ng langis niya hanggang dito. Ayan. Hanggang dyan yung hanggang dyan yung level ng langis hanggang dito. So dito sa dulo ng ating butas. So nasa high po siya. Nasa high po siya. Ngayon, high and low lang po ang ating controller dito. Ngayon, pag pinihit mo naman siya ng ganon, automatic magsasarado siya. Di ba po? Nasaraduhan na yung butas dito sa ating air intake. So ngayon, instead na dito yung level ng langis, bababa siya. Pupunta siya dito. Kasi wala na po yung butas niya dito. So andito na yung pinaka butas niya. So dito na magle-level yung kanyang minimum level o low level. Kanina dito nasa high siya dito. Yan, nakaganyan, high siya. Magle-level ang langis dito. Ngayon, kapag pinihit mo siya, mawawala na yung butas niya, matatakpan. Dito na magle-level yung kanyang minimum level. So ganyan po ang itsura niya. So ito po yung indicator na naka-low siya. Then pag nakaganyan siya, may stopper siya dito, naka-high siya. Kasi yung butas niya open. Ayan, naka-open po yung butas niya. So ayan, naka-open po yung butas niya. Kaya magiging po siya, high level. Then kapag pinihit mo siya, low level naman siya. So ganun lang po ang logic niyan, guys. So di ba? Napakasimple lang po nito. Kaya ganito ang ginawa ko, guys. Kasi hindi na ako maglalagay ng spring o kaya yung bolt o kaya yung yung pihitan para gawin kong adjuster. Kasi applicable lang po 'yon, guys, doon sa hose na ginagamit natin. So, maganda naman yung hose, maganda kasi yung pag-adjust ng hose, madali lang. Kasi ito, ile-level mo talaga siya kasi naka-fix na 'to eh. Kaya ile-level mo muna bago ka mag-cut dito. O kaya bago ka gumawa ng reservoir, dapat alam mo na kung saan mo ilalagay para makapag-level ka ng langis. So medyo kumbaga magsusukat ka dito sa hose. So hindi masyadong problema kasi na-adjust yun naaangat, nabababa. So ito naka-fix siya. So dito ka na lang mag-a-adjust, di ba po? So, ganitong style, hindi ka nagagamit ng bolt tsaka ng spring ng hose. So, ito na lang, GA na lang tsaka coupling. Bubutasan mo na lang. So, okay na. So, doon sa mga nag-request, doon sa mga nagtanong o doon sa nag-request na mag-picture daw ako nito. So, sabi ko, gagawa na lang ako ng tutorial. So, para masundan niyo. So, ito na po yung guys. So, panoorin nyo po to. So, para magkaroon po kayo ng idea. So, okay po. So, ayan lang po. Napakasimple lang po niyan. Then, ito yung reservoir niya. Makakabit pa dito. Yan. Ayan yung reservoir niya. Yan. So, ito yung hose, yung GI pipe niya. Papunta dito sa ating chamber. So
Lagyan ko ng para antay sa usok. Yan. So guys, sana nasundan nyo. Then nakuha nyo kung ano yung ating style dito. So ito na po yung kinalabasan niya. So madali lang po siyang i-adjust. Ganito lang. Right, left. Left, right. Yan. So ganun lang. So okay po guys, hanggang dito na lang po ang aking video. So sana nasundan nyo. So maraming salamat po sa mga nanood. Then sa lahat ng mga subscriber ko. At sa mga magsusubscribe pa. So good morning and God bless. See you next video. Okay.